Sabi sa unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 13, walang tuksong dumarating sa inyo na hindi karanasan ng tao, subalit tapat ng Diyos. Hindi niya ipahihintulot na kayo tuksuhin, higit sa inyong makakaya. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw, O Diyos, ang nagsasabi, hindi kami matutukso o tutuksuhin sa hindi namin makakaya. Kayo po, Panginoon, ang manguna sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong si Haring David ay humarap doon sa pagsubok, ang unang pagsubok na ni Haring David ay yung kainggitensya ng tinatawag nating Haring Saul. Sapagkat nung binigyan siya ng tao, natatapos niya yung kanyang kalaban. At gusto pala ni Haring Saul na mamatay si David. Pero lalo siyang pinalalakas, pinasisigla, at nananalo sa lahat ng labanan. Noong dumating ang pagkakataon na si Haring David ay dumating sa matinding pagsubok na pinahanting siya ni Saul, ni Haring Saul, at si David naman ay kandidato na sinabi na ng langit na siya magiging hari. Kaya pinapahanting si David. Tinulungan naman siya ni Jonathan at dumating yung matinding pagsubok sa buhay niya. Ikaw, kapatid, pag dumating ang pagsubok, ginamit ka ng Panginoon, pero dumaan ka sa pagsubok, magagalit ka ba sa Panginoon? Di ba kung minsan nagagalit tayo? Aminin man natin sa sarili natin na dumaan sa pagsubok ang tao, pero kung minsan yung kanyang saloobin, masama ang loob niya sa Panginoon. Doon dumating ang pagsubok doon sa kasama nila ang ating Panginoon. Sa tagiliran ng bundok, merong dagat na lilipatan ng ating Panginoon. Nandun sila, Juan, Pedro. Dumating ang pagkakataon na maganda yung kanilang paglalayag. Pero biglang dumating ang matinding pagsubok. Napakalakas ng hangin, napakalakas ng ulan, at ang dumating sa kanila, tinawag nila si Jesus. Panginoon, wala ka bang nararamdaman? Lulubog na tayo. Ang sabi ng ating Panginoon, wala ka bang pananampalataya? Pagsubok lang yan. Ang pagsubok daw, doon dumarating yung malaking pananampalataya. Kaya anong sabi ng ating Panginoon? Hangin, tumigil ka. Ulan, tumigil ka. At sumunod at tumalima sa ating Panginoon. Ang pagsubok, kung minsan tinitignan lang ang katatagan ng tao. At yung katatagan na yon, ang sabi nga ni Apostol Pedro, na ang sabi niya, Panginoon, hindi kita iiwan. Mamatay ako sa tabi mo. Pero yung pagsubok na sabi ng ating Panginoon, iiwanan mo ako sa ikatlong tilaok ng manok. Tayo dumarating yung pagsubok sa atin, nakukunta yung ating isip. Iniisip natin na tayo na lang ay pinabayaan na ng ating Panginoon. Dumating ang Panginoon sa buhay natin na hindi maganda para sa atin kung minsan. Tama ba? Pero kung minsan dumarating ang ating Panginoon, sinusubukan lang tayo. Para lang isang bagay. Di ba ang ating Panginoon, kapag siya ay nangako, mabuti kang anak, pag binigay mo muna yung sinelas doon sa tatay mo, tapos pinalitan mo ng damit, at binigyan mo ng tinatawag natin, binigyan mo ng kape, mag-aas tayo kung ano ang gusto mo. Tatanong naman sa atin ng magulang natin, ano ba ang paglilingkod ko sa anak ko? Na mabait. Yun ang ating Panginoon. Paglingkuran natin ang ating Panginoon, dumating na yan, pagsubok na yan, pero hindi tayo nag-iisa. Maraming ahensya ng gobyerno kung tayo ay tinakapos, nandiyan yung mga ahensya ng gobyerno para tayo ay matulungan. Kaya dito makikita natin ang sabi ng ating Panginoon, ang pagsubok, lahat ng tao dumarating sa pagsubok.
Tama ba? Kaya nga kung minsan noon, malaki ang pagtatampo sa magulang na Panginoon. Dahil isang taon, pagkaraan ng isang taon at kalahati, yung nanay ko naman ang mamatay. Pero yan ay malaking pagsubok. Yan pala, tinitingnan lang ng ating Panginoon ang katatagan natin. Dahil kung makikita mo, kung ikaw ay ina-assiste ng magulang mo, nakikita mo yung mga magagandang ginagawa niya. Pero hindi pala ang magulang kung ang gagawa nun, kundi ang ating Panginoon. Binigyan tayo ng magandang kapalaran ng ating mga magulang. Yung ating tatay, pinagpaaral tayo. Yung ating nanay, nasikaso tayo. Pero yan ay lahat yan, bigay ng Panginoon. At lahat ng pagsubok kung minsan, kailangan mapagtagumpayan ng tao. At ang mga pagsubok na yan ay sa will ng tao para mabuhay. Kung hindi niya tinawagan ng ating Panginoon, ni Pedro, na siya ginising, tinitignan ng ating Panginoon kung hanggang saan yung kanilang katatagan o yung katahimikan ng puso. Pero ano sabi ng ating Panginoon? Wala ba kayong pananampalataya? Tama ba? Nandiyan na. Nandiyan na yung ating hinihintay. Magsabi lang tayo sa ating Panginoon at ang pagpapala ng ating Panginoon ibibigay sa atin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.